umaga po sa ating lahat at morning devotion po. Napakalamig po dito sa Hong Kong. At bago ang lahat, aawit muna ako para sa Panginoon. Bago po at bago po ang aking pagbabasa ay Lord, thank you Lord for this day, thank you Lord for the life, thank you Lord for the weathers na kahit po napakalamig ay binibigyan mo po ako ng kalakasan at encouraging no matter what happened into my life. Thank you Lord for the life of my employers, the life of my parents at mga kapatid at sa mga makikinig at sa mga baguhan po na makakanood ng aking YouTube channel at page. Naway ikaw rin po kapatid ay magkaroon ng desire for God's glory alone. In Jesus' name I pray. Amen. Ibabahagi ko po ngayon is ang si Jesus ang daan sa langit. Ito po yung aking i-share po. Ito po yung tracks ng yung kasama ko pong mga missionary, ang tracks po nila is ito, maganda yung pagkagawa nila for winning souls talaga. Si Jesus ang tanging daan. Ito pong tracks na to is created for the Metro Light Baptist Church na kung saan na-meet ko po sila dito sa Hong Kong every Sunday. Meron po kaming service dito sa Chun Wan Park. Dito lang po malapit po sa tennis court. Ayan, papakita ko po. Ayan po kami sa side na yan every Sunday. Yan po kami. At ang taga-preach is nasa Pinas. So ang ginagawa po namin is song. Ako'y nagpapasalamat po dahil na-meet ko po sila na sila po talaga ay isa sa ang desire po nila is winning souls. Kung nanonood naman po kayo, Brother Jonathan, thank you Lord sa buhay niyo po. So ito na po, ito po yung tracks na ginagamit nila. Pag nakita niyo po itong tracks na to, hindi po sila yung nagbibigay ng sobre, kundi nagbibigay po
nito sila ng encouraging at pangunawa kung ano po ang talagang kaligtasan. So, basahin ko po si Jesus ang tanging daan sa langit, diba? Ito'y napakaliwanag, sabi po dito sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Alam niyo po itong John 3:16 na to. Napaka na to kahit bata to alam na i-memorize. But the reality is alam nila pero hindi po nakikita sa buhay. Alam niyo po kasi guys na ang pananampalataya natin kay Kristo is dapat po yan nakikita sa ating araw-araw na pamumuhay, na transform ka na, at higit sa lahat sama-sama po tayong mag-encourage sa bawat isa dahil po ang will po ni Lord ay ipalaganap ang katotohanan na ang tanging anak lamang sa pamagitan lamang niya magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan. So basahin ko po dito ang simpleng paraan ng kaligtasan, diba? Ang lahat ay makasalanan. Yan. Basa po ito sa Roma chapter 3 verse 10. Gaya ng nasusulat, walang matuwid, walang kahit isa. Yan. Sapagkat lahat ay nagkasala nga at hindi nag-abot sa kalahatian ng Lord. Ito ay mabasa sa Romans chapter 3 verse 11. So dahil kahit isa, kahit mayaman ka pa, kahit ikaw pa yung presidente, kahit ikaw po alam mo na kalungkot ngayon yun sa ating bansa, yung PC at ating mga presidente is nagkakatulog. We pray na sana magkaroon ng unity. Kasi alam mo, pag nagkakanya-kanya po talagang wala pong patutunguhan yun. Mapasimbahan man po o public servant po sa gobyerno. Alam niyo po pag walang unity or wala tayo talagang alam sa Biblia, napakagulo. So let's pray our Philippines guys. At tuloy ko po. Kamatayan ang kabayaran. Yan. Kamatayan ang pagkabayaran. Sino ang nagbayad sa atin ng ating pagkakasala? Di po ba ang si Kristo? Sabi po dito, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, datapwat ang kaloob na walang bayad ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Kristo na Panginoon natin. Ito'y mababasa sa Romans chapter 6 verse 6. O kita nyo. Dahil sa kamatayan is kamatayan ng Panginoong Hesus, tayo inisinalba. Tayo ang gawin lang natin naman is manampalataya sa Kanya in spirit and truth. Kasi po, iyon po ang kalooban ng Panginoon. Ngunit sa mga duwag at sa mga hindi mananampalataya at sa mga kasuklam-suklam at sa mga mamamatay tao at mga makiapid at sa mga manggagaway at ang mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan at sa lahat ng sinungaling, ang kanilang bahagi ay dagat-dagatang nagdiningas sa apoy at asupre at siyang ikalawang kamatayan. Pahayag chapter 21 verse 8. Kita nyo, pagka ang duwag, ngunit ang mga duwag, alam nyo po yung mga duwag, yung mga alam na ang Bible pero ayaw i-share yung sa kanila lang, yung natatakot na ma-fail, natatakot na bakit ka nag-evangelize o bakit ka nag-share yun. Alam niyo po ang mga duwag na tao is sila po yung walang peace of mind, yung laging may agam-agam na lagi na lang may baka, yun po. At saka hindi
at sa mga hindi nananampalataya, at sa mga kasuklam-suklam, at sa mga mamamatay tayo, at sa mga makapagkiapid, at sa mga manggagaway, at sa mga mapagsamba sa Diyos-Diyusan. Alam niyo po yung Diyos-Diyusan, ito po yung inukit mo. Kumbaga, alam niyo po yung pwede po siya sa pera, pwede rin po sa desire, pwede rin po siya sa tao. Alam niyo po yung Diyos-Diyusan, yung akala natin hindi Diyos-Diyusan. Alam niyo po minsan yung sa pera. Yung ang hirap-hirap mong bitawan, ang hirap-hirap mong magbigay sa pagdating sa pag-ambag-ambag sa simbahan o whatever. But hindi natin namamalayan na idolatry na pala yun. Idolatry po yun, yung ayaw mo mabawasan yung pera mo. It's a kind of idolatry po yun. Nasa Bible naman po na kailangan mag-impok. Pero pagka talagang ayaw mo nang mabawasan yung pera mo, alam mo, idolatry na yun. Kung sa paningin mo, hindi. Dahil ayaw mong mawala ang pera mo, yun na nga, idolatry po yun. Yun po yung isang tinatawag na Diyos-Diyosan. Hindi lang po sa rebulto, hindi lang po sa nakikita, hindi lang po sa lahat po ng ginagawa. Kunwari, ang gustong-gusto mong puntahan is mga gandang lugar, hindi ka na nagsisimba, yung kagaya ko dati, mahilig ako sa mga kung saan-saan sa vlogger, but I realized na yung pag inuna mo pala ang outside is a kind of idolatry. So, ako ngayon pagka simba. Kasi yun ang natutunan ko eh. Kasi, alam niyo po, pag binabasa po natin yung ating Bible, talagang lilitaw at lilitaw yung talagang tunay na interpretation para sa akin. Habang nagbabasa po tayo ng Bible, alam niyo po, parang ano lang yan eh. Parang nag-iigib ka ng tubig na hanggang hindi mapuno yung timba mo, hindi ka hihinto. Ganun din po sa pagbabasa ng Bible po. Hanggat nabubuhay po tayo, kailangan basa. Hanggang hindi po natin namamalayan, ibang-iba na po tayo sa dati. Diba? Tuloy ko po So, iwasan po natin ang Diyos-Diyosan yung mga desires natin na hindi for God's glory. At sa lahat ng mga sinungaling yan. Pag sinungaling, yung sabi konti lang naman, alam nyo, ang konti at malaking pagsisinungaling, kasinungalingan pa din po. So, live the life in honesty, kahit na kung ano lang yung buhay natin, ipakita po natin sa totoo. Wag po tayong magkunwari kasi kasalanan din po yun. Ang kanilang bagi ay sa dagat-dagatang nagniningas ng apoy at asupre, at siyang ikalawang kamatayan yan. Alam nyo, ang tayo hindi namatay tayo na hindi nag-repent, alam nyo po, wala na po yung pag-asa. Kasi dapat bago ka mamatay, nakapag-repent ka na, tinanggap mo na si Kristo sa iyong buhay. So, hanggang dito na lamang po, at mapagpalang araw po. Ang payo ko lang po guys, magbasa. At sa mga hindi pa po talaga as in, yung para kasi ang sabi nila sa pagbabasa ng Bible is boring po yan sa umpisa, but alam niyo po, ito po yung ating tanging sandata sa ating pang-abang buhay. Dito po tayo magkakaroon ng desire na ay ganito, ikaw na rin po mo makakadiscover kung ano yung mga kasalanan mo na in the past. Gaya ko rin po, dahil po sa aking pagbabasa, nakita ko po kung anong napakarumi kong tao. But for God's glory, nung ako'y nagbabasa, unti-unti pong nami-minimize yan yung aking pagkakasala. Hindi ko po sinabi na I'm perfect. I'm still nagkakasala rin po ako, but at least po nakikita ko po yung talagang kamalian na dapat hindi na ganito. Nami-minimize po siya pag tayo
tayo po ay nagbabasa ng ano po, ng salita ng Panginoon, dahil alam mo kung gusto niyo pong mabago ang buhay mo, read the Bible guys. At hanggang dito na lamang po at have a nice day.